Carlos Agassi, mga repa, tinabla nga ba ng dati niyang grupo na Hunks? Guys, kaya nga nabuwa kasi gusto ng kanya-kanyang karir ng iba. Kasi pag-group, pantay-pantay kami sa lahat eh. Sa exposure, sa DF, sa career. So, At gender equality, applicable pa siya sa panahon ngayon? At gaano ba talaga ito kahalaga? Ayaw pa kawalan eh. Ikaw pa kawalan. SB19, mga repa, naglabas na ng official seating arrangement at ticket price para sa kanilang So World Tour Kick-Off. Is the stage design. It beautifully reflects SB19's logo. Oo nga no, mga repa, tignan nyo yung design ng stage. Diba yan ang logo ng mga lima. Yan at kung ano-ano pang mga video sa social media at mga kalokohang video ang ating i-react ngayong episode ng Zack Meister Reacts. Kung bago ka, alam mo nang gagawin no. Let's go, simulan na natin! So yun na nga mga repa, itong mga nakaraang araw ay nagbabrowse-browse ako dito sa Facebook mga repa and nakita ko tong specific content ni Carlos Agassi sa newsfeed sa Facebook mga repa. And by the way, sa mga hindi nakakaalam, si Carlos Agassi mga repa, iniba niya na yung content niya. More on health na yung health tips na yung mga content niya mga repa. So malayong malayo na dun sa mga dati nyo nakikita ng mga rap na kalokohan, di ba? So mga hindi rin nakakaalam, mga repa, tong specific post na nakita ko or post na nakita ko yung sinasabi niya na may nagtanong kasi sa kanya mga repa kung nandun pa ba siya or nakikita pa ba sila nung dati niyang member na Hunks. So yun nga, si Carlos Agassi kasi mga repa, especially sa mga batang 90s dito dating member yan ng Hunks. I believe ang member doon ang mga kasama niya doon sina Jericho Rosales, Dieter Ocampo, Piolo Pascual, Bernard Palangka, saka siya yata yung pinakabata doon. Ayan. Pero bago yun mga repa, nag-rap muna yan ha, hindi yung rap na nakikita nyo na kalokohan. Alam nyo sobrang talented talaga nito ni Idol Carlos Agassi. Yes, idol natin yan kasi sobrang good vibes yan. So yung mga kinaiinisan nyo dating parang rap niya na milk tea or kung ano-ano, sinasadya niya lang yun mga repa kasi sobrang bored niya na di ba? Parang gagawa na lang siya ng kalokohan or katarantaduhan or kakatuwanan sa social media. Pero itong mga latest post niya medyo maayos na. Pero kung pagdating sa rap, sa mga hindi nakakaalam, sobrang talented po niya ni Carlos Agassi. So bago natin itakil yung latest post niya or hindi ko alam kung latest yun about sa Hunks, panoorin natin yung sample rap niya sa dati way back. So eto yung kanta niya mga repa, kasama niya dito si Glock 9, ang title ay Alay Ko. So tignan natin yung verse niya dito na napakalupit. Teka, play natin. Ayan. Kasama niya si Glock 9 dito tsaka eto hindi ko kilala, Mitchell Silonga daw. Yan na. Galing, ano? Tsaka makikita nyo yung katawan ng Carlos Agassi dito, parang hindi siya tumatanda pang rep. Pero yun nga, search nyo lang sa YouTube, Alay Ko, Mitchell Salonga with Glock 9 and Carlos Agassi para kung gusto nyo pakinggan yung buong kanta. Pero yes, di ba? Si Carlos Agassi was even dubbed as the Amir of rap back then. To the point na kinaiinisan siya ng mga batikan na rapper at ginagawan siya ng diss track. So ganun siya kalupit mga repa. So kung nakikita nyo yung mga kalokohan niyang rap, hindi pa yun. Wala yun, sobrang kalokohan na yun. Pinupost na yung kasama niya, asawa niya. Wala pa yun mga repa. Ano lang yun, pang comedy lang yun. So tignan naman natin yung mga content ngayon ni Carlos Agassi kumpara sa dati niya. Ito na yung mga content niya ngayon. Idol, Makikita nyo. mas okay ba ang brown rice kaysa white rice? Kasi ganito yan, ang brown rice, nung unang panahon, mas mura kasi may fiber, insoluble fiber na nakaharang. So, mas mahal pag white rice kasi tanggal na siya. Pag kinain natin, kagad siya madadigest ng katawan. Yung ibang tao, gusto ng parang may fiber para slow release. Pinagkaiba lang sa glycemic index, halos wala or mga 5 lang. So, tas mas marami lang nutrients kasi nga, nandun pa yung fiber. Lamang siya sa nutrients,
tsaka mas mababa ng kaunti sa glycemic index. Pero kung yan ang makapagpapasaya sa'yo at makontrol mo yung kain mo para pumayat ka or para mag-gain ng muscle, edi okay naman. Pero halos wala siya. Ako mas gusto ko yung white kasi hindi ako nagbo-bloat. Pag masyadong ma-fiber, nagbo-bloat ako. Tandaan nyo, do what works for you. Kanya-kanya tayong katawan at reaction. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Galing, Idol, di ba? paano ba magka-abs? Magagaling na yung mga content niya. Ito, panoorin ulit natin tong isa. Dapat lang ba di kumain ng kanin tsaka mag-running? Ang sagot, mali. Ang sagot, calorie deficit. Kasi calorie deficit, explain ko lang mas konti yung kinakain nyo, mas maraming energy na nabuburn na nagagamit nyo sa buong araw. Kasi ang abs, para makita, kailangan mababa ang body fat percentage natin. Taas ng body fat ko eh. Wala kasing spot reduction eh. Nasa genes natin kung ano yung unang magkakaroon ng taba, unang mawawala ng taba. Kung ano yung muscle na unang madidevelop, tsaka hindi. Ganun talaga siya eh. So, kung gusto mong magka-abs, diet ka, tsaka whole body workout. Kasi, ang compound movements like legs sa squats, deadlifts sa back, pull-ups, bench press sa chest, push-ups, mas maraming muscles na gagamit. Lalo na kung walang pahinga, mabilis ang heart rate, nagigain ka ng muscle, nagbo-burn ka ng fat. Mas okay yun kaysa mag-abs ka na mag-abs. Kasi kung mataba ka, hindi lalabas abs mo. Sasakit lang ang katawan mo. Baka ma-injured ka. Parang ako, hindi din ako nag-abs, do what mga works for repa. you. Tama kayo, mali ako. Diba? Nakakatawa na yung mga content ni... hindi nakakatawa, I mean nakakatuwa, nakaka-inspire na yung mga content ngayon ni Carlos Agassi. Ano na siya, parang iniba niya na from the usual nakakatawang mga rap na ang daming naiinis na netizen from mga health tips. Pero gusto ko yung lagi niya sinasabi sa dulo na I'm not a doctor, do what's best for you, diba? Tama kayo, mali siya. Sobrang humble ng taong ito mga repa, sobrang galing, sobrang talented para i-hate ng mga iba, diba? Sobrang galing, yun lang. Kaya dati pa idol pa yan, especially nung nagra-rap yan. So yun na nga, so I came across this specific video niya nung nagbabrowse-browse ako ng mga content niya. Kasi nga, puro halos gano'n na yung content ni Carlos Agassi. Ayan, kung makikita nyo, puro mga health tips na. Ayan, puro mga health tips na, wala na yung mga rap na nakikita niya dati. And then I came across this specific post niya about sa dati niyang grupo. Kasi nga, ang dati niyang grupo ay Hanks, di ba? Yun nga yung sinabi kong kasama niya. Sina Jericho Rosales, sina Dieter Ocampo, sina Piolo Pascual, Bernard Palangka, at siya yung panglima. So ito yung sinabi niya. Hi Carlos, nakikita pa ba kayo ng mga dati mong kagrupo na The Hanks? Guys, kaya nga nabuwag kasi gusto ng kanya-kanyang career ng iba. Kasi pag group, pantay-pantay kami sa lahat eh. Sa exposure, sa TF, sa career. So para makangat yung iba, parang nabuwag, ganun na nga yung nangyari. And then wala na talaga. Kahit napilayan ako, wala nag-check sa akin. Pero hindi masama yun, okay lang, ganun talaga ang buhay eh. Naalala ko nga, nasa States ako, hindi magko-concert, babayaran raw nila ako para mag-guest. Ako hindi, brother kita, kuya ko kayo lahat, ako pinakabata. Tara, walang bayad. I'll do it for you, my bro. So ginawa ko. Nakaka-touch yun ah. Kasi ito na, nung gumawa ko ng BLT, marami akong message para lumabas sa music video. Scene. Tapos nakita-kita kami yung birthday ni Mr. N. Siyempre, showbiz, hi guys! Pinatipan nila ako lahat. Siya unang bumati. Sabi ni Sharita, ibang-iba talaga sa showbiz tsaka real life. Ganun talaga ang buhay, guys. Pero hindi masama yun. Ganun talaga eh. That's life. Di ba? Kung baga makakakompetensya kami, ayaw nila makabalik ako. So tama kayo, mali ako. Walang hatred, that's just love. Nakakalungkot lang mga repa, di ba? Narinig mo na parang sinabi niya dun sa huli na parang ayaw nila makabalik ako. Kompetensya, parang ang turing nung mga ka-member niya. Well, hindi naman natin alam at wala naman tayong enough proof na totoo talaga yung sinasabi niya. Pero on his part, di ba, nakakalungkot pa rin yun mga repa. And for me, nakakalungkot din yun bilang tao na parang you used to have this specific group of friends. Alam ko naman na naranasan niyo yan, di ba? Kahit saang company or ako kasi paiba-iba na ako ng company na natatrabahuan. Meron talaga mabubuo kayong grupo na yung kayo nagkakasundo mga repa. Pero at the end of the day, as time comes, di ba, parang magkakahiwalay-hiwalay kayo. Di ba? Kung talagang solid kayo, good. Kung talagang solid kayo, kahit magkakahiwalay kayo, good. Pero in Carlos Agassi's case, eto na nga, medyo masakit. Di ba? Sinabi niya dito na parang wala nang communication kasi nga lahat gusto sumikat at ayaw ng pantay-pantay. Kasi nga naman, kung 5 kayo, parang boy band, lahat kayo sabay-sabay kayong tataas. Pero kung may isa dyan or may 2 or 3 na gustong, mas gusto ko mas higitan to, magso-solo-solo talaga kayo. I have nothing against dun sa mga ka-member niya, mga repa. I'm just speaking yun sa emotion as a tao ha. A tao, di ba? Kasi yun nga sinasabi ko, may masasamahan o may makikilala talaga kayong mga tao na parang feeling mo, eto na yung mga best friends ko, eto na yung mga ka-close friends ko. Pero habang lumilipas ang panahon,
mababawasan kayo ng mababawasan ng kakilala, mababawasan kayo ng mga kaibigan, and yung talagang tunay lang talagang mag-i-stay. Masakit din yung sinabi niya, 'di ba, na parang napilayan siya, wala man lang nag-check sa kanya. And to think, 'di ba, sikat na sikat silang 5 noon. Tapos yung sinabi niya pa na nag-concert sa US yung isang member, tapos sinihingan siya ng TF. Pero sabi niya, 'di ba, as a brother, siya nga yung pinakabata, he'll do it for free, which is nakaka-touch. And medyo emotional din ako sa part na to kasi I've experienced this myself na rin, 'di ba? Yung parang nagkaroon ka ng mga close friends na akala mo yung solid kayo, tapos pag oras na kailangan mo sila or kailangan mo ng tulong, wala ni isang lalapit sa iyo, 'di ba? So, yun lang mga repa, pero ang masabi ko lang, friends come and go talaga. So, hindi ko sinasabi na totoo yung sinasabi ni Carlos Agassi about dun sa ka-member niya. Hindi ko rin ini-invalidate yung feelings ni Carlos Agassi kasi totoong feelings ng tao to mga repa, di ba? I'm speaking out of a human person emotion, di ba? Emotion ng tao. So, totoo, valid naman yung feelings niya talaga, which is masakit talaga ako. Nasaktan ako sa kwento pa lang ni Carlos, isipin mo. Sa kwento pa lang ni Carlos, nasaktan na ako, what if yung siya pa mismo, 'di ba? So again, I don't have anything about dun sa 4 na kagrupo niya. Yun lang, nakakalungkot lang yung ganitong sitwasyon kung totoo nga ito. 'Di ba? So ayun, let's go, sunod. Okay mga repa, gender equality, mainit-init na issue ngayon. Dami na nating gender 'di ba? Wala naman akong I don't have anything against naman kung anong gender stand nyo or kung anong pronouns nyo or kung ano ang sinusuportahan nyo. It's your right. Diba? Parang right nyo yan, represent them. Pero yun, mainit-init na issue lagi, gender equality. Kailangan babae, lalaki, or kung LGBT, or kung ano pa man, dapat laging may karapatan yan mga repa. May nag-send sa akin ng video to. I don't own this video. This is from Kazi Foster Santos Cases. So, panoorin nyo na lang mga repa. Panoorin natin sabay-sabay and kayo na lang ang mag-judge sa gagawin dito. So, simulan natin. Kung ngayon ka lang nag-book, baka naiapid pa kita. Tangina mo, ngayon lang kayo lumabas. Si kuya naman Ay, Parang nag-book sila ng joyride. Parang ginang up ng mga babae yung joyride rider. may vanilla naman si kuya. Tatlo kayo. Wala ka natin sabay, 400. Yung pasay, okay Kaya lang. 400. Ayaw pa kawalan eh. Paano yan? Bigat, ako Paano yan? Amunin na tayo. Ano yung Rolex? Yun lang yun. Oo, okay lang, kailan mo. Face reveal. Pwede mo siya patulpo. May ebidensya ka. Pwede mo siya patulpo. Dumadami na sila ng babae tapos parang ginagangap nila yung rider. Kiss mo mo. Mamaya basahin natin yung mga comment isa-isa. Ano mo sa akin yan Sobrang sobrang uncomfortable yan mga repa kung ako nandun sa sitwasyon. Ayun. So yun na pala yung ending ng video mga repa. Again, that's video from Kazi Foster Santos Casas. I don't own this video and hindi ko alam kung anong trip nila, ba't nila ginawa yun. Pero basahin muna natin yung comment mga repa. So nakalagay dito, unang-una ko nabasa dito mga repa kasi yung mga iba naman dito is from the yung nag-post itself. So basahin natin to. Let's reverse the role. Imagine men doing that to a girl. Diba? Same thought and they want equality too. Walang respeto, binidyo at pinost pa. Tapos may magsasabing gender equality, dapat sinasabi lang naman nila yan pagpabor sa kanila. Marami pa yan mga repa. So puntahan nyo yung page or yung video mismo. Ayan, hanapin nyo na lang kay Kazi Foster Santos Cases. Marami pa yan. Ayan, may nagsabi pa dito, pag babae ng ganyan, okay lang. Pero pag lalaki, kulong agad. Which is, diba? Totoo naman. So, hindi na natin papahabain yung specific video nito. Parang I believe na alam nyo naman yung content mismo ng video, diba? Hindi ko nila lahat. Diba? Marami namang babaeng respetado pa rin. Hindi ko rin sinasabi na hindi respetado yung mga babaeng to. Pero siguro nagtitrip lang sila pero medyo nasobrahan sa pagtitrip. Yun nga, gaya nga ng nabasa nyo sa comment.
Kung lalaki ang gumawa nun, malamang yun, nabalita na sa GMA, nakulong na yung lalaki, diba? Kung makikita nyo yung rider mga repa, sobrang uncomfortable feeling, which is ako din, sobrang maka-comfortable ako. Hindi yan sa ano yung magaganda na may babae, nag-iinarte ka, hindi yan sa ganun. May nababasa kasi akong ganun eh. Na parang mag-iinarte ka pa ba? Hindi sa ganun yan eh, diba? Parang at the end of the day, equality it all boils down to the word respect. Diba? Respect pa rin yan sa kapwa mo. Kung gusto mo ng equality, kung gusto nyo ng equality, wala yan sa ginagawa na dapat ganito ang para dito. Wala yan na dapat equality kapag pabor lang sa inyo. It all boils down to the word respect. Kahit saan kayo magpunta, diba? Yung respect nyo sa tao, yung respeto nyo sa kapwa nyo tao. Especially dito sa rider na to na naghahanap buhay lang. Diba? What if pumalag yung rider? Ang mangyayari niyan, malamang magre-reverse role pa yan. Yung rider pa yung magiging mali kung sakaling pumalag yung rider. Ayun, pag pumatol naman yung rider sa biro nila, sasabihin harassment. We don't know the story about this video kung ba't nila ginawa, pero yun lang. At the end of the day, one love, diba? Kung gusto nyo ng equality, it all boils down to respect pa rin mga repa. Respeto sa tao. O, gusto nyo ng equality, huwag kayong humingi ng equality na yung pabor lang lagi sa inyo. Equality din dun sa kapwa nyo or sa taong nakapaligid sa inyo, diba? Yun lang naman mga repa. Next tayo. Hello, what's up guys? Tara samahan niyo. Uy! Simula pa lang, wala na agad eh. Simula pa lang eh. Hello, what's up pa lang, wala na agad eh. Sunod. Uy. Uy. Ha, nag-e-eleksyon na ha. Nabad. Mga tropa niya rin to mga nandito. Ayan, mga repa, mag-e-election na. Vote wisely naman. Huwag kayo magpapabola sa mga ganto-ganto, di ba? Next natin. Ano to? Abaka? Abaka o daw ng saging? Nagbabala. Bangis o tanawa lagi. Ang bangis pa daw. Sabi nung nagbibideo, ang bangis pa daw. Layo kay abot. Ang layo ng inabot. Biluhaan sa pagbirang humok. Hindi ko alam yung sinasabi mga repa. Hindi ako nakakaintindi. So dated. Magkakaanak, basa at nga ika. Dibotong, lain-lain ng rason sa mga dibotong anong may appeal sila sa traslasyon sa itong nga Nazareno. Oh, Apan binangga. sila tanan, naglaom nga Magamit talaga. Oh! Sinasakyan ng mga magbabarkada, magkakaanak, basa at nga ika nga. Pero yung new normal, hanggang dalawa lang yung pwede. So, Mga kaya kung mag-isa ka reporter lang, to, dapat mga repa. Nasa dulo ka at naka-face mask pa rin. Pero ito nga rin, ito na po. Napasigaw siya. itong kanilang baby's room. Ano Dito to? raw makikita yung eto, ilan nga sa mga drawing ng kanilang baby, maging ang kanilang mga laruan! Mga laruan! Gulat Sa siya. kasalukuyan po, ayon sa pag-asa, wala po silang namomonitor na sama ng loob o sama ng loob. Sama ng loob. Manahimik o magdalawang isip. Uy, rest in Kung may alam peace. kayong katiwalian o reklamo, Mark Enriquez. ipalam ninyo sa sumbungan ng hotdog, ng sumbungan. Igan pasado las 8 Sumbungan ng ng hotdog. disperse ang mga Ah, ito listo ng classic to. Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away. Nag-away sa simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Ano ba talaga? Okay, so yun pa. Gusto nyo pa ng ganon, puntahan nyo lang si Pretty Swamp sa TikTok. Ayan, andun yung full video. Ayan. So next, eto na, pinaka-good vibes natin sa mga fellow 18. Ito na. Okay, so naglabas na ang SB19 ng official seat plan at price ng ticket para sa upcoming world tour nila or World Tour, di ba? So alam ko ang official ticket price or ang ticket selling ay magsisimula March 15. So panoorin natin to. Let's go. Team has officially released the seating arrangement and ticket prices for their SAW World Tour kickoff at the Philippine Arena on May 31st. But don't worry, official ticket selling won't start until March. Woo! Ganda ng presyo, di ba? Hindi overpriced. Pero sana makapanood kami ng pamilya ko. Ayan o, May 31 daw sa Philippine Arena. Ayan, tingnan natin. Exclusive of ticketing charges, no minors allowed in the mosh pit. So yun yung color teal. Ayan, yung malapit siguro sa mga halima. Available March 15. Ayan, so sa mga fellow 18 dyan, alam nyo nang gagawin nyo. Sana lang maayos ang sistema ng SM. Ganda ng price, no? 15th. Di I noticed that overpriced. the pricing is well structured. The VIP section is understandably pricey, but the upper sections Oh, are more VIP yun eh. affordable, making it easier for casual fans to attend and Ba? experience the concert even from a distance. Another thing that caught my attention is the stage design. It beautifully reflects SB19's logo. Oo nga, no? Mga repa, tignan nyo yung design ng stage. Diba? Yan ang logo ng mga lima.
Oh. Diba galing ano? Siguro may say din naman sina Direct Justin dyan saka sina Pablo o kahit siguro yung 5 mismo, yung mga 5 may say din sa design yan. The group is also being very generous, as all ticket tiers come with a free wristband and 1 random official photo. Eto yung gusto ko dito mga repa, 'di ba? Kahit dun sa pinakamura na tier na alam naman nating sobrang layo, sulit pa rin kasi kung titignan nyo naman yung ticketing system, kahit ang bilhin nyo ay yung 1,000 pesos sa pinakamalayo ka, meron ka pa rin makukuhang LED wristband, 'di ba? LED wristband, isipin mo may merch ka pa rin tapos random photo card pa rin. So ibig sabihin, you don't have to expend much or more para lang makakuha ng parang merch. Ba ganun kalupit yung ticket and price dito. Card. It's clear they're targeting casual fans as well, ensuring that the upper sections fill up quickly. However, my main concern Ito na ang is concern SM natin, ticket system. mga I've had bad 18. experiences with their poor ticketing service, Yan na. including system crashes when trying to purchase tickets. Totoo to mga fellow 18, hindi lang to sa tuwing concert naglolo ko. Minsan nga bibili ka na lang ng ticket sa sine, naglolo ko pa yung system nila. Isipin mo sine na lang yun ha, hindi pa nga sold out yung papanoorin mo movie. Naglolo ko na, what more pa sa concert ng mahalima natin, di ba? Ano na mangyayari dyan? So hopefully ayusin ng SM to, yung system nila mga repa. Especially sa mga 18 natin dyan na manonood and hopefully makanood din kami at kita-kita tayo doon. Unfortunately, since Live Nation has chosen SM Tickets as the official seller, we don't have much choice but to deal with it. I've also encountered issues with auto-generated Umiiyak seating, na. which separated me from my Umiiyak, companions. nagang. Yun lang masaklap doon, di ba? Bumili kayo ng ticket, kayong magkakakilala or kayong family, di ba? Tapos nilagay kayo sa iba't ibang upuan, di ba? Sobrang napakagulo naman ng sistemang ganun. Diba? Kaya nga kayo bibili ng magkakasabay para magkakasama tapos magkakaroon kayo ng hiwalay-hiwalay na pwesto, diba? Paano pala kung may kasama kang bata? Hopefully, their system improves this time because March 15th will surely see an overwhelming number of ticket Lapit purchases. na yan mga repa. For first-time buyers, Ipon I na advise tayo. preparing lots of patience since SM Tickets often experiences glitches. Atin anger Ganto ba kayo mga 18? Ayan, ganyan ba kayo? Mga fellow 18 dyan, huwag kayong magbasag ng computer or cellphone ha, pag hindi kayo makabili ng ticket. Isa na siya, oo. If you're getting physical tickets, make sure to store them properly and avoid Ayan. direct sunlight and humid areas, Oo. as their tickets tend Bawal to fade over mabasa time. yan. 18. What ticketing issues have you encountered before? And which seat are you aiming Excited for na this ba time? kayo? Ayan. Personally, I'd go for upper box A, preferably in the center. I've attended concerts at the Philippine Arena before, and upper box A seats are decent. But if you're aiming for the best fan cam angles, lower box seats are definitely the way to go. Just a reminder, there's no good signal inside the Philippine Arena and traffic will be heavy Di pa ako after the nakakapanood concert. dito eh. So patience is a must if you want to experience this once in a lifetime experience. SB19 Okay, so yun mga repa. So excited na ba kayo? Sino mga a-attend sa concert sa May 31 ng Mahalimasa? So World Tour Kickoff. Ayan, comment lang kayo at malay nyo, kasama-sama tayo doon mga repa, diba? So yun na yun. So nakita nyo na yung price, pati yung seating arrangement which is sobrang makatarungan, 'di ba? Yun ang term, makatarungan. Kasi isipin mo kahit yung pinakamurang ticket ang bilin mo, alam naman natin na sobrang layo nun. May makukuha ka pa rin, 'di ba? Out of it. So, gaya nga nung sinabi sa video, talagang tinatarget nila yung mga casual fan. Kasi whether ikaw ay mayaman, whether ikaw ay mahirap, whether ikaw ay middle class, parang sinasabi ng Mahalima na ito ay para sa inyong lahat. 'Di ba? Pantay-pantay tayo dito. This is about us thanking you guys, kaya namin ginawa to, 'di ba? Kaya dito pantay-pantay tayo. Syempre understandable naman pag VIP, imposible namang mura yan, 'di ba? VIP nga yun yung halos andun ka na, ayan na yung Mahalima, 'di ba? Kaano mo na. So understandable naman yan kahit saan namang concert yan pag VIP mahal talaga. Pero 'di ba yung mga next seat, 'di ba? Sobrang affordable at kayang pag-ipunan. So yun, comment kayo mga repa kung a-attend kayo at sa mga fellow 18 kung a-attend kayo, malay nyo magkita-kita tayo dun, 'di ba? So yun lang mga repa ang video natin for today. Maraming salamat kung nakaabot kayo dito sa point na to, 'di ba? Maraming salamat din. Comment lang kayo dyan mga repa kung ano masasabi nyo sa mga video natin. Maraming salamat po sa panonood ngayon.
Ako po si Zackmeister, and dito na naman tayo sa Zackmeister Reacts. Patapos na naman to. Kung napadaan ka lang, alam mo nang gagawin mo. Thank you so much. Goodbye, mwah, and good night. Bang!